Magandang gabi po. Magsisimula na po ang banal na misa. Magsitayo na po. Sumainyo ang Panginoon. Sa araw ng Pentecostes, biniyayaan tayo ng Kristong muli na buhay. Ipinagkakaloob niya sa ating ang kapayapaan, ang Espiritu Santo, ang kanyang pagpapatawad at ang kanyang kapangyarihang magpatawad sa nagkasala sa atin. Gamitin nawa natin ang mga handog na ito upang mapalad ang simbahan, ang katawan ni Kristo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat at tumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Mananawin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mo ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika. Ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu, may mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na nanirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ng ugong na ito, nagdatingan ng mga maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ng mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit atin nating katutubong wika ang narinig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parthia, mga taga-Media, mga taga-Ilang, mga nanirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Punto at sa Asia. Mayroon ba sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Krita at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsalita ng ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Tugon. Espiritu mo'y suguin, puunta na iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, puunta na iyong baguhin. Pinupuri ka pong Diyos nitong aking kaluluwa.
O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon kay rami ng iyong nilikha. Sa dami ng nilikha mo'y nalanapan ang lupa, tugon. Natakot na ngamatay kung itlin mo ang hininga. Mauri sa labong pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang ay ibalik. Bagong buhay, lulot mo sa nilikha sa daigdig, tugon. Sana ang iyong kagalay manatili kailanman sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan, ang awit ng aking puso, sana na may kalugdan, habang aking naawit ang papuri ng may kapal, tugon. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masabi ni Numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinanutbayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoon, pinaglingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos, na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na nahahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Grigo, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa Espiritu, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kalihan, Espiritu, sa sinapuhan sa'yo. Kami ay managal mo, Ama ng maralika. Dulot mo'y pagpapala upang kami mag-usa. Kaibigan patnubay sa aming mananapat, ang tamis ng iyong buhay. Ikaw ang ninanais, lihim namin sa inyo. Kapiling bawat saglit, lumang banal na ilaw. Kami iyong silayan, yun at araw-araw. Kapag di ka narahan, ay walang kadadaman ang buhay namin dahan. Malinis din
lantay panariwain, sakit namin gamutin, maging matapat sa pag-ibig mahanap, lagi sa tamang landas. Ngunit amin, oh, kami bigyan malukot ng iyong pitong kaloob. Ganting palay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ninas ng pagmamahal. Iyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon-tipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusubok kayo. Pagkatapos, titay, hiningahan niya at sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Iyo po ang aming Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Kaya pa ba? Mula kanila alas 4, alas 5, at noon ay alas 6. Naririyan pa rin kayo at naririto ako. Ganon ang tawag o tulong ng banal na Espiritu Santo sa atin sa oras na ito. Sapagkat ang linggong ito, ano ba ang linggong ito? Linggo ng Pentecostes. Pentecost. O yung pagbaba ng Holy Spirit sa mga apostol. Kanya-kanyang Holy Spirit
na dumapot sa kanilang mga ulo. Mga kapatid, isa lang ang ipinaalala sa atin ng Panginoong Jesucristo o yung nire-remind niya sa Ebanghelyong ito. Sabi niya, sumainyo ang Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. 2 beses niyang sinabi iyon. Bakit? Dahil ang Holy Spirit ay kapiling nila nung panahon iyon. Nawala na pawit sa kanilang dibdib ang takot. Hindi ba sinara nila ang kanilang mga pinto, ang mga pintuan sa bahay? Kasi ang mga Hudyo ay mga abusado. Yung mga tinutubis ay ang kanilang trabaho. Yung mga Hudyo. Mga kapatid, sa araw na iyon, nung dumako ang Holy Spirit sa kanila, ipinakita sa kanila si Jesucristo. Naririyan si Jesucristo. Hindi sila natakot. Pagkos ay tuwang-tuwa sila pagdating ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi man natin pisikal na nakikita ang ating Panginoong Jesucristo sa ating puso at isipan, mararamdaman natin yan kapag ikaw ay may wagas at taimtim at dumadalangin. Dumadalangin na dapuan kami o tayong lahat ng banal na Espiritu Santo. Dahil yan po ang nag-guide sa atin. Yan po ang nagpapantay sa atin sa lahat ng ating mga ginagawa sa araw-araw. Huwag po nating kalilimutan na kung ikaw ay may balak o may planong gagawin ang isang bagay sa ikabubuti ng iyong pamilya, sa ikabubuti ng iyong kapwa, huwag mag-atubili, huwag magdududa na tumawag at Holy Spirit o Espiritu Santo. Walang imposible sa Diyos. Tatandaan natin yan. Walang imposible sa Diyos at walang imposible na tayo ay makakatanggap ng biyaya ng Diyos mula sa langit. Tatandaan natin. Kapag ikaw yan ay nalupi ang tukso ni Lucifer, yan ay biyaya. Binabantayan ka ng iyong Holy Spirit, ng mga anghel. Sa gabi ito, huwag nating ipagkakait ang ating sarili. Ibigay natin sa Panginoon sa oras na ito ang ating sarili. Ano man ang ating magagawa na mabuti para sa Panginoon, huwag nating ikahiya o huwag nating ipagwalang bahala. Huwag po nating isipin na yan ay disgrasya. Hindi po totoo yan. Grasya po yan sa ating, mula sa ating Panginoon. Huwag po tayong magdududa. Sa lahat ng ginawa ng Diyos sa araw-araw, naririyan ang Holy Spirit. Naririyan ang banal na Espiritu Santo. Kung ang ating mga kapatid o kung ang mga alagad
ng ating Panginoon, yung mga apostoles, ay nabiyayaan ng Espiritu Santo, ganun din tayo dito sa sanglibutan. Kapiling lagi natin ang Espiritu Santo dahil ang ating tanda o simbolo ng ating pagiging Kristiyano Katoliko na bininyagan ay ang sign of the cross. Nariyan ang Espiritu Santo. Lagi kapiling. Mga kapatid, aking pakiusap sa inyo na kapag kayo ay nagdarasal ng taimtim sa inyong bahay, sa inyong tahanan, bago kayo kumain, bago kayo matulog, bago kayo gumawa ng kung anumang gagawin, magdasal. Ibigay ang 100% na ng iyong sarili sa Panginoon. Ialay sa Kanya sa pamamagitan ng pagdarasal. At kung may nakikita kayo o narinig kayo na mga kapatid nating nagdasal ng Santo Rosario, huwag po natin pagkaitan ng oras. Huwag po natin pabayaan. Bagkus, sumali po tayo sa pagdarasal ng Santo Rosario. Dahil yan po, ang pagdarasal ng Santo Rosario ay ang pinakamabisang sandata laban sa kasamaan. Ang ating mahal na Inang Maria na nasa langit ay nagmamasid sa atin. Hindi siya bulag, lalo hindi bulag ang Panginoon. Alam niya ang ginagawa natin. Alam niya kung ano ang nasa isip natin at kung ano ang nasa puso natin. Kaya, maging tapat. Amen? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ililibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit na luluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangunay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Ama na isugo niya ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating kahinaan at upang magsilbing kaakibat at gabay natin sa ating buhay. Buong pagtitiwala natin sabihin, Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa buong simbahan at ipagkaloob mo sa Kanya ang iba't ibang biyaya at ang misyon na tanging sa iyo lamang nagmumula. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga pinuno ng aming bayan upang gamitin nila ang kaloob mong kapangyarihang maglingkod at maghatid ng kalayaan at kaunlaran sa bayan. Manalangin tayo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga misyonero para sa ikalalaganap ng mabuting balita upang ang kaligtasan ay maipahayag sa buong sanlibutan
at nang ang lahat ng tao ay makilala sa iyo at kay Jesucristo. Manalangin tayo. Ama, isugo mo ang iyong espiritu upang pasiglahin ang mga may sakit at mga nasa bingit ng kamatayan. Ipagkaloob mo ang buhay na walang hanggan sa lahat ng mga yumao na. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang iyong sambayanang nating ipon sa pananalangin. Isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo at panibaguhin mo kami katulad ng pagbabago itinulong mo sa mga alagad noong unang Pentecostes sa ngalan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa pag-aaral. Manalangin tayo. Ama namin lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahaing ito na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumenyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumuloko sa mga taong tinubos mo na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa.
Kaya sana mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Diyos, Magsinuod na po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpuji natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Cristo ay namatay. Si Cristo ay nabuhay. Si Cristo ay balik. Si Cristo ay namatay. Si Cristo ay nabuhay. Si Cristo Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa kamatayan muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para isinasakon sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa budaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ng Papa sa Roma, ng aming mga patriarka, ng aming punong obispo Romero, at sa lahat ng kaobispuhan, kaparian at mga diakono.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paggintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at tuloy ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sabay-sabay natin awitin ang manalangin. Hinihiling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Sa talang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kapangyarihan at ang papurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ispiritu po.
Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Sinuot na po. Mga kapatid, narito si Jesus. Ito ang Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsasalin nawa ako ng katawan ng Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa iyong tanan, ang mga nyay nabilang tumagin at siya'y kikinig sa bawat hinaing. Pag Mahalin mo ba na siya'y naglaban? Tunay na kahapin, tunay na kagayaan. Manalig ka, hindi lumasama kita. Pasakay muli kita.
Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalimot kay gusto. Manalig ka. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang lumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin mo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magstiyo ko ang lahat upang hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos Ama ng kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ilang apoy na lumipad sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos sumikat ang liwanag na magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang mapanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananamig na makahanap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang panalangin. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sinunod